Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, wanted na rebelde arestado sa Quezon. Armas na recover, 15 anyos na suspect sa Tacloban shooting. Sinampahan na ng patong-patong na kaso kabilang ang murder. Tulong sa mga pamilya ng 3 estudyanteng nasawi sa pamamaril, tiniyak ng pamahalaan. 10 taong gulang, patay, 2 sugatan sa pagsabog ng granada sa Cotabato. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Arestado ang isang hinihinalang miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG sa Barangay Bokbok, Lopez, Quezon dahil sa kasong attempted murder. Kinilala ang suspect sa alias na Kadjoan na dating umano'y squad leader ng Platoon Raymart SRMA 4B. Nadakip siya sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 62 sa Gumaca, Quezon. Matapos ang pagkakaaresto, nagsagawa ng follow-up operation ang pinagsanib na puwersa ng pulisya at militar sa Barangay Villa Nacaob noong Hunyo 20 at narecover sa isang kubo ang isang M16 Bushmaster rifle, 2 magazine, 70 bala ng 5.56mm at 3 bala ng 12-gauge shotgun. Kasalukuyang nasa kustodiya ng mga otoridad ang suspect habang inihahanda ang mga kaukulang kaso laban sa kanya. Sinampahan na ng kasong murder, frustrated murder at serious physical injuries ang 15 anyos na child in conflict with the law o CICL na sangkot sa insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City noong Hunyo 22. Ayon sa PNP, dinala ang menor de edad at mga saksi sa bulwagan ng Katarungan para sa inquest proceedings noong Martes ng gabi. Batay sa investigasyon, nagpositibo sa paraffin test sina alias Rod at Nash at nakitaan ng gunpowder nitrates gayon din ang mga baril na narecover mula sa kanila. Wala namang kasong isinampa laban sa 14 anyos na kasama ng suspect dahil exempted ito sa criminal liability. Nasa kustodiya ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang 2 suspect. Samantala, bumuhos ang pakikiramay sa mga naulila ng 3 estudyanteng nasawi sa pamamaril na sina Chris Lawrence Fabian, 15 anyos, Joyan C. Separa, 15 at Ayesa Nicole Dazo, 14. Kabilang sa dumalaw sa kanilang burol sina Vice President Sara Duterte, DepEd Secretary Sani Angara at DSWD Secretary Rex Gatchalian. Iniulat naman ni Gatchalian na 2 sa sugatan sa pamamaril ang nananatili sa Intensive Care Unit o ICU. Una nang inanunsyo ng palasyo na magpapaabot ang DSWD at DOH ng psychosocial support sa lahat ng apektado ng insidente at bawat pamilyang namatayan ay pagkakalooban ng 150,000 pesos na financial assistance. Nasawi ang isang 10 taong gulang na batang lalaki habang sugatan ang 2 pang menor de edad matapos sumabog ang isang 40mm grenade ammunition na kanilang natagpuan sa Sitio Danao, Barangay Ganatan, Arakan, Cotabato noong Hunyo 22. Kinilala ang nasawi na si Mateo John Omiled Lopez na agad na binawian ng buhay dahil sa matinding pinsala mula sa pagsabog. Isinugod naman sa pagamutan ang 2 pa nitong kasama. Batay sa investigasyon, natagpuan umano ng mga bata ang hindi sumabog na bala ng grenade launcher habang naliligo sa sapa. Habang naglalaro, paulit-ulit umano itong hinampas sa bato hanggang sa bigla itong sumabog. Patuloy na inaalam ng otoridad kung paano napunta ang naturang pampasabog sa lugar at kung may iba pang hindi sumabog na ordnance sa komunidad. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzelino, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.